Sa mansion ng Haxon Viscounty, dumating ang mga paladin at bumati ito sa Viscounty, at sinasabi ni Agnes na siya si Agnes, isang paladin na kaanib sa simbahan. Binati din naman ito ng mag-asawa at sinasabi nila na welcome. Galit na napatingin ang ama ni Damian, at sa isip-isip nito na Damian, ang brat na yan. Hindi lang siya gumawa ng gulo sa likod niya, ngayon pa siya nagdala ng panatiko sa bahay niya. At sinasabi nito na na-inform na siya ni Damian, binanggit niya na dito muna siya mananatili. Sinasabi ni Agnes na oo, ito ay isang desisyon na ginawa para sa pagsisiyasat ng erehe. Pinahahalagahan nila ang kanyang kooperasyon, sinasabi ng ama ni Damian na sa nakikita nila, medyo maliit yung bahay, kaya hindi siya sigurado na mayroon silang maayos na silid na iaalok. May inaabot si Agnes at sinasabi nito na salamat sa kanyang kabutihang loob. Ito ay isang munting tanda ng kanilang pasasalamat. Nagbago agad ang isip nito nung nakita nito ang supot ng ginto, at nagbigay galang ang ama ni Damian, at sinasabi nito na mangyaring gawin niya itong sariling bahay, at magpahinga na parang ito ay kanyang sariling lugar. Nilapitan ni Agnes si Damian, at sinasabi nito na salamat muli sa pagpayag sa pangkat ng pagsisiyasat na magsagawa ng kanilang mga aktibidad. Sinasabi ni Damian na sure, pero sa isip-isip nito na may hiling pa daw siya. Pero hindi niya akalain na pupunta siya sa bahay niya. At batid pa ni Agnes na Sir Damian, mahalaga ang investigasyon, pero pwede bang may alam rin siya? Tinatanong ni Damian kung ano ito, sinasabi ni Agnes na siya. Sir Damian, ikalat niya sana ang pagpapalaganap ng ebanghelyo. Hindi naman nila namamalayan na nakikinig na pala ang dalawang mag-asawa. Nag-thumbs up naman ang ama nito, at sinasabi ng nanay nito na oh my, nagtataka siya kung ano ang sinusubukan niyang malaman. Bumubulong at sinasabi ni Damian na mali ang kanilang iniisip. May inabot si Agnes, at sinasabi nito na narito ang mga manual ng mana cultivation na hiniling niya. Ito ay mga espesyal na napiling volume, sinasabi ni Damian na maraming salamat. Pero bakit niya siya binibigyan ng 2 libro? Sinasabi ni Agnes na isa na rito ang sword technique manual. Hindi tama sa pakiramdam na bigyan siya ng cultivation manual na walang matching sword technique. Hindi partikular na kailangan niya ng sword techniques, ngunit walang masama sa pagkakaroon nito. Ito ay destructive sword technique, at destructive energy technique. Ito ay mga sword and energy manual na hindi niya pa nakita sa kanyang nakaraang buhay. Sinasabi ni Agnes na mahirap makuha ang mga ito, ang talagang ibig niyang sabihin kapag sinabi niya, hindi madaling makuha ang mga ito. Lalo na't maraming oposisyon mula sa loob ng simbahan. Sinasabi ni Damian na oo. Nagpapasalamat ulit siya dito. Marami talaga siyang pinagdaanan, parang sinusuntok si Damian sa daming sinasabi ni Agnes, at sinasabi nito na oo. Sa huli, kailangan niyang umasa sa autoridad ng kanyang Panginoon. Nang sabihin niya sa kanyang master ang tungkol sa kanya, sinabi niya na siya mismo ang uri ng napiling kailangan ng simbahan. Kaya, uulitin niya ulit, pwede bang magtanong, isaalang-alang niya bang maging paladin? Binitiwan ni Damian ang kamay ni Agnes, at humihingi ito ng paumanhin. Nakangiting sinasabi ni Agnes na naiintindihan niya. Anumang higit pa mula sa kanya, ay magiging kawalang galang sa kanya. Ngunit, kung magbago ang kanyang isip, mangyaring huwag magatubiling hanapin siya. Sa isip-isip ni Damian na tulad ng inaakala niya, panatiko talaga siya. Ang kanyang pagkahumaling ay medyo something, sa kuweba ng Dark Mage. May 2 paladin na makikita dito, at tinawag ng pansin ng isang paladin ang kasama nito, at tinatanong ng kasama nito na kung ano. Sinasabi ng mahabang buhok na lalaki na hindi niya ba ito nakita, medyo kainahinala. Tinatanong ng isang paladin kung ano ang ibig sabihin niya. Sinasabi ng mahabang buhok na lalaki na isipin niya. Sino si Agito, isa siyang high-ranking member ng Yulan, at ilang beses nang umiwas sa pagtugis ng simbahan. Siguro, parte ng curse school si Agito, kaya mas mahina siya sa direct combat. Pero kahit ganun, may sense ba ang isang makapangyarihang dark mage na tulad ni Agito? Mamamatay sa kamay ng ilang marangal sa kanayunan, nagbuntong hininga ang isang paladin at sinasabi nito na sa totoo lang, nagkaroon siya ng mga katulad na pagdududa. Walang sinasabi si Lady Agnes tungkol dito, ngunit ano ang magagawa nila? Sinasabi ng mahabang buhok na gayunpaman, hindi ba mas mabuti na itaas ito bilang isang alalahanin? Sinasabi ng isang paladin na tapusin muna nila ang investigasyon at ilabas ito mamaya. Sa ngayon, nakatuon sila sa investigasyon,
May dumating at sinasabi nito na mapagkakatiwalaan nila si Damian Haxon. Nagulat naman ang dalawang paladin na si Agnes pala ang dumating. At batid pa ni Agnes na naiintindihan nila ang kanyang mga pagdududa. Ngunit hindi siya nagsisinungaling, sinasabi ng paladin na gayunpaman, hindi niya lang maintindihan kung paano niya nagawang patayin si Agito. Sinasabi ni Agnes na narinig na nila kung paano ito ginawa. Tinatanong nila kung paano nito ginawa, sinasabi nila na sinabi ni Damian na umiwas lang siya at pinugutan ang ulo nito. Sinasabi ng mahabang buhok na paladin na ang ibig niyang sabihin, yan ang sinabi niya. Umiwas lang ito at pinatay niya, totoo ba? Sinasabi ni Agnes na sa araw na yon, nang dinala ng kanyang alipin ang pugot na ulo ni Agito, kahit siya, nagdududa sa kanyang kakayahan. Nanatili siya sa likod at nagmamasid sa halip na direktang makialam. Mag-isa, nakipaglaban siya sa 12 ng mga lalaki nang walang gasgas. At lubusang tinalo niya ang mga ito. Ang pinaka nakakagulat na bahagi ay pinalihis niya ang isang bowl ang apoy na gawa sa mahika. Nagulat naman ang dalawang paladin, at sinasabi ng isang paladin na ano. At tinatanong nila na posible ba yun, sinasabi ni Agnes na ito ay posible. Narinig niya na ang mga umabot sa antas ng Swordmaster. Pwedeng harangan ng anumang uri ng atake, kahit magic pa ito. Sinasabi ng isang paladin na kung totoo yun, baka si Damian Haxon. Sinasabi ni Agnes na syempre, hindi niya sinabi na Swordmaster siya. Ngunit malinaw na isa siyang extraordinary warrior. Ang pangunahing dahilan niya sa pagpunta dito ay para ituloy ang Yulan, pero sa totoo lang, gusto din kunin si Damian Haxon para makilala ang master niya. Kung maaaring maging malaking asset siya sa simbahan. Kaya pakiusap, isantabi ang kanilang mga pagdududa at tumuon sa investigasyon. Sumagot naman ang mga ito at sinasabi nila na yes, ma'am. May mga maririnig na yabag ng mga kabayo, at may sakay itong mga kabalyero. May humihikab at sinasabi nito na mukhang nandito na sila sa wakas. Ito ay galing sa House Leonblum, at isa itong apprentice knight, na si Olpes. At ang nagtakip ng ilong ay si Lavender, sinasabi ni Lavender na hoy, Olpes. Anong amoy yan? Sinasabi ni Olpes na ikaw, sa kanayunan bumpkin. Yan ang amoy ng dumi ng baka, pambihirang pabango, kaya mas mabuting masanay na siya. Napapamura at sinasabi ni Lavender na may cologne ba siya? Kung magtatagal ito sa kanila, pinapatahimik naman sila ng nasa harap. Ito ay isang Leonblum family, at isa itong official knight. At ito si Garrett, at tinatanong nito kung yan ba ang Haxon Estate. Sinasabi ni Olpes na oo, Sir Garrett, tinatanong ni Garrett na kung anong misyon na naman ang ibinigay sa kanila ng Marquis. Sinasabi ni Olpes na binigyan sila ng order na arestuhan si Damian Haxon. Sinasabi ni Garrett na magiging madali ang paghuli ng basura na yan. Ngunit yun lamang ay hindi sapat para makabawi sa kahihiyan. Si Young Master Erwin at ang Marquis ay nagdusa, bigla na lang napalingon si Garrett sa kanyang tagiliran. May isang matanda na naglalakad sa kanyang tabi, napahinto sila. At bigla nilang tinawag ang matanda, tinatanong naman ng matanda kung sino sila. Sinasabi ni Garrett na ikaw, residente ba siya sa Viscount Haxon Estate? Nauutal na sinasabi ng matanda na oo, pero ano ba ito? Bigla na lang nito pinugutan ng ulo ang matanda, at sinasabi nito na ang lakas ng loob ng isang hamak na residente. Hindi man lang itong yumuko, nung nakita niya siya. Na isang House Leonblum crest, grabeng kasalanan yan. Sa isip-isip ni Olpes na hindi niya ba nakikita na ito ay isang bulag, tinawag naman ni Garrett si Olpes at si Lavender, tumugon naman agad ang mga ito at sinasabi nila na yes sir. Nakangiting sinasabi nito na mayroon siyang magandang idea. Pagdating nila sa Haxon Estate, kakaladkarin nila ang bastard na si Damian Haxon, at pagkatapos patayin ang lahat ng makikita nila, bigla napalingon si Victor, at nagulat ito, nang may mga kalaban na paparating sa kanya.